Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Diyos. For today's vlog guys, mag-install tayo ng dashcam dito sa ating sasakyan. So ito po yung ating i-install, DD5 Z50 dual dashcam at 4K na rin po siya, ganun daw po siya kaliwanag. Ngayon ang balita ay napakadali daw nito i-install. Hindi ka daw mahihirapan, hindi ka daw pagpapawisan. So gusto ko din namang subukan kung madali nga ba talaga kung hindi ako pagpapawisan. At sabi naman kahit hindi ka daw professional na installer, kaya naman daw kasi plug-in lang naman siya, yung mga wires lang. At papakita ko sa inyo yung procedures, yung gagawin natin, kung saan natin padadaanin yung mga wires. Totoo nga bang hindi na tayo mahihirapan kasi ayun na hina-hype lang tayo ngayon. Gusto ko ipakita nyo sa inyo at sa tingin ko naman kaya ko to kasi napanood ko nga parang madali. Tignan na natin at install na natin ang camera na to. Excited na ba kayo? Tara na! Guys, kakapit na natin tong DD5 Z50. So una, gagawin natin, sukatin muna natin saan natin lalagay. Siguro dito, okay na ako dito. Ayan. So kung papasanin niyo po, naka-tinted po yung ano namin, yung salamin. So, ngayon, ito yung gagamitin natin. Ano dito? Yung sa wire. Diyan natin isisiksik para hindi naman nagkalat. Kaya may ganito kasi tatago natin yung wire eh. Padadaanin natin dito. Pagagapangin natin hanggang doon sa may likod. Ito yung kinakabit ko yan sa may rear camera. Padadaanan natin, pagagapangin. Ah, ano dito? Ano dito? Ako sa init. Yung nakakatagal nila, pero dito sa ano? Dito. Sisipin sa loob. Sisipin sa loob. Ano ba? Siyempre. Patapos natin sa guys, tingnan natin. Guys, lipat tayo ng konti. Mga kanto-kanto lang talaga yung mahirap eh. Ha? Saan mo na yun? Wala nang ebidensya. Ay! Hindi na flat. Ay ko! Kaya natin. Sunod ako muna. Sarap na. Okay. So guys, medyo bubutasan ko lang ng konti yung ano. Kasi masyadong madilim eh. Baka hindi makita, sayang naman. So bilog lang naman para doon sa may rear camera natin. So ito binilugan ko na. Masyado kasing madilim yung pagkakatinted niya. Kaya bawasan natin. Kunting portion lang naman para doon sa may camera lang. Para naman pagdating ng gabi maliwanag pa rin. Ayun na. So okay na guys yung butas. Ayun no. Maliit lang naman. Para kahit gabi maliwanag yung camera natin. Tapos itong ano naman wire. Siksik natin ulit. Sukatin lang natin. Kung kaya. Ayun, pwede na. So yun, sarado na natin ulit. Tapos ilagay. Boss, na. Ano? So tanggalin na natin yung adhesive. Dikit na natin guys. Kasi okay na yan. So napakadali lang po siyang install. Hindi po masyado komplikado. So yan, didikit na lang po natin. Pag gagamitin na natin, check na lang natin kung ano yung ano, excess nga lagay mo pa. So ngayon guys,
Yung ano naman, para sa may power, linya ng power natin. Para umandar na yung ating dashcam. Pinanda na namin yung sasakyan kasi mainit. Mainit, kaya kailangan nag-aircon na kami. Tapos mamaya, diretso na rin ano. Diretso testing na. Tapos guys, kung gusto nyo magkaroon ng 24/7 surveillance, tapos kahit nakapatay yung sasakyan natin, ano naman yun, panibagong setup, bibili kayo ng hardwire. Kaso ako hindi na ako nakabili nun eh. Siguro ito muna, testing muna natin ng ganito. So yun, kahit na nakaparada ka, nakapatay yung sasakyan, pag may incident na nangyayari, magre-record pa rin siya. Pero bibili ka ng hardwire, tapos i-connect dun sa may fuse box. Change tayo. Diyan ako. Masa? Saan ako? Hindi naman siya naman. So guys, ito naman kasi hindi naman siya papunta doon sa may likod, hindi naman siya para sa rear camera. Ito kasi para doon sa power. Dito natin siya idadaan. Yan, dito. Hanggang umabot dito siya. Kasi dito siya kukuha ng power. Yan. Hindi na makita. Dito siya kukuha ng power. So pagkakapangin natin dyan. Dito. Pababa. Tapos dyan. So medyo matrabaho pa rin. Yun. Gumapang na siya. Yun, saan natin pagkakapangin to? Nagsiswimming na tayo guys. Eto, papunta siya dito. Lapit na rin. So guys, okay na po tayo. Ayun, okay na. Palit na tayo ulit. So guys, bago natin siyang ilagay permanent, subukan muna natin. So make sure na nakasaksak to ng mabuti guys. Ayun oh. Alright. Ayos. Old pa ko na. Grabe oh, liwanag oh. So yan, nagre-record na siya kagad. Ito yung sa may rear camera. Baliktad. Paano kaya yan? So baliktad siya guys yung sa may rear camera. Iusin ko na lang. So okay na yung camera natin, nakasetup na natin. Ididikit ko na lang din to. So yan. Try na natin guys, mag-drive na tayo. Let's go! Nga pala guys, bago natin tapusin itong video na to, nais ko muna pakita sa inyo yung finished product natin. So ito siya. Ayan, kinabit ko na po. Try lang natin switch. Tapos sasaksak ko lang. Pero ito pwede na natin permanently na nakalagay. Ako lang kasi, trip ko lang kasing tanggalin eh. So yan. So pag naka-on na yung sasakyan natin, automatic naman mag-on na rin yung dashcam natin. So ayan. O pinutin natin. So yan naman doon sa may rear camera. Okay na. Hindi na siya baliktad kasi nung una baliktad siya eh. So tignan natin yung naglagyan ng mga wires. Yan o. So, wala ka na makikita dyan. Nakatago na eh. Wala nang ebidensya. Hanggang doon sa likod. So hanggang doon sa likod, malinis na po yan. Wala kang makikita. Doon lang sa may likod, doon sa may pinakadulo, may konting wire na naka-oscillate. Siyempre pag bubuksan mo yung yung pintuan doon sa likod, kailangan din ng konting excess ng wire para naman hindi mapigtas.
pag itataas natin o bubuksan yung pintuan doon sa likod. Siyempre, binubuksan din yun. So, yan. Dito rin yan. Pinadaan natin din yan. Papunta sa may power. Ayan o. Ito. Ito yung papunta doon sa may power. Ayan. Doon. Ito siya dumaan. Diyan. Diyan. Tapos siliksik ko doon sa may loob-looban doon. Tapos dito na siya lumabas. Ayan. Para naman malinis. Ayun, legit po siya na napakadali lang po niya talaga install. Gagawin mo lang, nalatag mo lang yung wire na from at the back yung rear camera na mapunta dito sa harapan yung wire niya. Yun lang naman yung gagawin natin at the same time yung sa may power cord. Connect lang. So, ang ginawa natin, tinago natin yung wire para naman hindi nakakosli or kitang-kita. Siyempre, kailangan natin malinis na sa sasakyan. So, yun. Highly recommended ko po to. DD5 Z50. Ganda po niya. So, stay tuned pa rin po kayo dyan. So, baybayin nyo po ang ating pagre-review. At yun na yung final natin, assessment dito sa ating dashcam na DD5 dual channel dashcam 4K Z50. O yun, hanggang sa muli. God bless us all and goodbye!